of Jesus. You are good. Come on, church. We sing and shout it. We sing and shout it. We sing and shout it. You are good. We sing and shout it. We sing and shout it. We sing and shout it. You are good. Thank you, Lord God. Hallelujah. Yes, we praise you, Lord God. Hallelujah.
Yes, Lord. Since it's Mother's Day, of course, we're giving tribute to all the mothers and grandmothers in here, and the single parents, mga tatay na nagpapakananay. We would like to thank you for all your sacrifice. Your kindness, yung puso nyong yung puso nyong mapagmahal, yung mga sacrifices sa mga anak. We thank you. And even the Lord God Himself compares to the mother. That's what He says on Isaiah 66, verse 13. He said, as a mother comforts her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. Amen? Amen. The goodness of the Lord is flowing through our mother, and our mother is passing it on to her children. Isang testimony na lang po is me, myself, my mom. She's the one taking care of my kids na walang reklamo. She has the kindness of heart. She has the wisdom on how to take care of my kids, and she understands my kids more than I do. And I thank the Lord for giving her that kind of heart, for the sacrifices she did, just like Him of what He did 2,000 years ago at the cross of Calvary. Thank you, Lord God, for your goodness. Thank you, Lord God, for your sacrifice. Thank you for your love, for your unconditional love. Thank you, Jesus. I worship you. We just want to say thank you to you, Lord. We just want to say thank you for your goodness to our lives. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days you will have it. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You don't tell me to find the darkest night. You are close like no other. I love you as a father. I love you as a friend. I will stand
of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing Of the goodness of God. all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, church, sing it out. And all my life all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will
loves me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour, the dead arise, the sinner saved, the work of your You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're
Mention this life brings suffering. Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Let the people of God sing. God, God, you're so good. Thank you, Jesus. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Yes, Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you for all of the favors that you have given us. Thank you for the anointing, for the blessings. Thank you for your goodness, Lord God. Oh, we worship you, Lord God. All we want to say right now is thank you. And all we want to do right now is to touch your face. Lord, we want to know you more. Lord, we want to see you. We want to hear you. Lord, we want more of your anointing. We want more of your Holy Spirit to be in our lives. Jesus, we want more of you. Your goodness to flow over us, to flow over our family. In Jesus' name. Hallelujah. We love you, Lord God. We love you, Father. We love you, Holy Spirit. We love you, Jesus. And in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. You are amazing. You are so loving. You are so caring. Forever and ever. You are so beautiful. You are so powerful. You are so wonderful. Forever and ever. You are amazing. You are so loving. You are so caring.
sila. Nga, Ineng. Yeah, tato. Kanino bang anak tong napakaganda? Yan, yan, yan. Si, Simone, how are you, ga? Okay, praise God. So, anong araw ngayon? Sunday. Today is Sunday. To all moms, mothers, happy Mother's Day sa inyo. Amen. Happy Mother's Day po sa lahat na nandito mga inang tahanan. Praise God. Pwede po ba makita ko muna tumayo ang lahat po ng moms na nandito? Please. Tumayo lang po kayo. Yan. Lahat po ng ma'am. Lahat po ng mga ina ng tahanan, kung ayaw po ng... Yan. Pwede po ba tumayo? Ayan, yan, yan. Praise God. Thank you. God bless you all. Salamat po. Salamat sa inyong mga presensya ngayong umagang ito. So, did you remember the topic that we'd like to discuss for this month is about soul winning. But today, because this is very special day to all the moms, so our subject for now is all about for the Mother's Day. Bear with me, mga kalalakihan, ha? Dahil araw nila ngayon, kailangan natin gawin ito dahil delikado. We should recognize them as always. Bakit natin to recognize? Napakahalaga po ito. Moms, I salute you. Kayo po yung may trabaho na hindi kaya pantayan ng anumang sweldo. Yung hindi po masasabi nating 8 hours, ang iba 9 hours, iba nagkakaroon pa ng sleepless night. Lalo pag maliliit ang bata, it's so tough to handle while they're young. Especially nowadays, it is a challenge here in Canada, honestly, for those who will become a mom. It is easy to become a mom, but it is hard to become a mother. Yung iba, nagmamadali maging ina, nag-iina-inahan, parang may nahabol sa kalendaryo, kaya gusto maging ina. So the point is, kayo po yun na may ginagawa na hindi basta kayang pantayan ng pera. Based on my experience, on how I witness how my mom, my parents raise us up. And there's a lot of challenges. Like what I've said here, pag dito ako magkakanak dito sa Canada, lalong mas mahirap po dito, honestly. Because if you don't have any relatives. Kaya glory be to God, laking bagay po ng maraming ninong kagaya ni Sinel. Daming kumpare na madaming pwede mag-alaga ng bata. It's tough. Sabi nila, pati yung mga personal schedules nila, trabaho, naapektuhan, naghahanap ka kung sinong available, kung ano yung mapapahabilinan, di ba? Mahirap po yun, honestly. Nauunawaan ko po sila. Whereas in the Philippines, yung mga mahal sa buhay ka, kapatid, kaibigan, pwedeng dun lang, babalikan mo sa hapon na, po ba? So I witnessed those kind of things kung paano magpalaki po ang aking mga magulang. Kaya ito po very special day. Ito pong Mother's Day. I grew up in a family, yes, may trabaho po aking mga parents. Pero nakikita ko po sila ng panahong yon, because my mom, she is a teacher. During that time, ang sweldo po ng mga teacher ay napakaliit compared nowadays. Di ba, tatay? Tatay, ilang taon na kayong teacher? Nagturo, ilang taon kayong turo? 42 years. Palapkap po natin sa tatay. 42 years po siya naging teacher. Antindi. During that time, ang liit po na sweldo ng mga teacher. So, ang ginagawa po nila, sila po ang nakita po sa mother ko, nagtitinda po ng ice candy, nagagawa po ng yema, para lang po may pandagdag, para po sa pagtustos sa aming 5 magkakapatid. Yung eldest po namin,
Siya po'y very special. What I mean, special child po siya. So, nakita ko po yung hardship nila kung paano magpalaki. So, ako po sa murang edad, that's why that encouraged me most when I was young. I started to work early. Pagkakalabas ng school, kung ano ako tinitinda, pag summer, na doon na rin. I didn't enjoy my youth because lagi po ako nasa lansangan at ako po ay nagtitinda. Sigarilyo, ilang-ilang, dyaryo, name it, ice buko, ice candy, ilang-ilang, name it. Nakita ko po yung needs. Kasi po, pumapasok po ako, nakikita ko po yung pantalon ko, bitin. Ngayon, uso na yung bitin eh. The more the bitin, mas maganda. Yung pala in ngayon. Pero nung panahon yun, pag ikay bitin, hindi ka na binibili ng tatay mo o ng nanay mo. Ngayon, paiklian eh. Pati babae, paiklian hanggang din na bitin eh. Ano? So, kaya pumaga ako naghanap buhay because nakita ko yung needs. So, yung mga nagiging kita ko, sa aking pagtitinda, ako po ang bumibili ng aking damit, pantalon, notebook during that time. Kasi nakita ko yung pangangailangan ng aking ina, ng aking mga magulang. 5 papag-aralin, ang iba sa inyo maaaring higit pa. So na-realize ko, salamat po Panginoon, binigyan mo akong inang kagaya nila. And another example is during COVID time. Ako, si Josiah, si Israel, si Pastor Rex. Lahat po kami apektado during that time. Ang pinakagrabe si Pastor Rex. Yung dalawa parang nagdadahilan lamang o nagdadahilan kung ano naman para makatikim ng ayuda. Ang daming pagkain sa harapan ng pinto. Pero ito pong asawa ko, siya po ang lahat ng nag-intindi sa aming apat na naandun, ni hindi po siya nahawaan because she is immune. It's a gift sa mga mothers. Kami po, sleepless night. Ako, breathless. Nakaranas po ko noon. But siya, because she is a mom, yung strength ay kailangan niyang ipakita. Ito po'y regalo sa mga ina ng tahanan. And each and every one of us have different stories to tell. Kulang ang maghapong ito sa mga istorya ng mga magulang niyo kung paano kayo pinalaki. Kulang. That's why we should not take this thing for granted. This is so special sa lahat po ng mga ina ng tahanan dito. Kaya sinasaluduhan ko po kayo. You heard me a lot of times when Edith went to Singapore for 2 years. I just found out all of my kids, sila po ay nangangayayat, nagkakasakit. Because without the presence of mom. Hindi po siya na nagkulang sa vitamins, hindi po siya nagkulang sa gatas. They well supported. Ba't po nangyayari mga yon? Pero tuwing uuwi ang wife ko, para lang po nagdadahilan ng mga bata. Then I realized, no, stop. Huwag ka nang babalik to. Nakita ko po, ang inantahanan ang solusyon sa pangangailangan pisikal, espiritual ng ating mga anak. Kaya palakpan po natin lahat ng mga mothers. So today, tuturo ko po siya yung the heart of anointed women and mother. Sabi ko siya, madali pong maging ina, pero mahirap magpakaina. Mas mahirap po ang trabaho sa bahay kaysa trabaho sa labas. Mahirap po maghabol ng bata, lalo kung 2-3 ang habulin mo. Sigurado, nagluluto ka, binabantay ang mata mo, ang isang mata mo, nakahiwalay, titingnan mo kung anong ginagawa. A couple of days ago, may nakita po akong isang video
may mga tourist na sa Santulay. Yung tulay na yon, may opening doon po sa ilalim. Kasama yung ina, tatay, maraming turista. Then yung pong bata, nahulog sa creek doon sa tulay. Ang bata po ay mamamatay. Doon po yung tatay na katabi niya. Alam niyo po ba kung sino tumalon? Ang ina. Tumalon po ang ina, sinave ang bata. Pero nakakatuwa po yung ina. Kasi po yung kanyang LB bag, hindi niya iniwan sa pagtalon. Kasama. Baka mawala. Nakita ko po ba? Pati bag kasama. No? Pero, ang makong po nito, isasakripisyo niya ang buhay niya para sa kanyang mga anak no matter what. Kaya alam niyo po kung sinong malimit nang i-spoiled? To tell you honestly, majority is mom. Majority ang mother. Ayon po sa statistic. So sabi po na sa 66 verse 13, hindi po ito ang text natin ngayon. No? As one whom his mother comforted, so I will comfort you. You shall be comforted in Jerusalem. Sister Ellen mentioned it a while ago. So the heart of the mom is caring. The heart of mom is discerning. The heart of mom is helpful. And she is persistent. And she have the heart of faith. So a mother po plays a very important role in building up family, building up a child in a godly way. Sabi nga po ng Proverbs 14 verse 1, it says, the wise woman builds her house, but with her own hands, the foolish one tears hers down. Ang mga ina, magaling po magluto sila. Though hindi po sila, sabi nga ni Marlon, na pinakamagaling daw na chef ay mga lalaki. Pero ninyo po, ang babae, bigyan mo siya, kaya niyang padamahin. Ang lalaki, kung anong naando na, yun na yun. Depende sa dami ng kakain, palalawin niya ng sabaw, punong-puno ng gulay, pwede yan. Pero ang lalaki, kung naando na, yun na yun. Pero sila, iba po sila mag-isip. Napakalawak. No po. So we need godly mother who can establish their families nowadays. Kailangan po natin mga godly mothers, anointed mother, sa panahon ngayon. Because malaki pong parte sila ng influence sa ating mga anak. So open your Bible please in the book of Isaiah chapter 49 verse 15. Ang sabi dito, never can a mother forget her nursing child. Can she feel no love for the child she has born? But even if that were possible, I would not forget you. So we close our eyes and bow our head. Spirit of the living God, thank you, Lord, once again, for bringing us in this place to hear your message, to experience you, to know you, and to be like Jesus. Help us to understand more of your words. Help us to know the importance of being a mother. Be with us right now. For you all on the glory. In Jesus' name, amen. Prapan pa natin si Lord. So in this particular verse, actually, ito po ay pumapatungkol sa Israel. Babasahin po ni Isaiah 49. Ito po ang konteksto po nito ay about Israel. Pero sabi niya dito, inahintulad sila ng garto, ang Israel. Never can a mother forget her nursing child. Malilimutan ba ng isang ina ang kanyang anak na lumabas sa kanya? Can she feel no love for the child she has born? Pwede ba? Pwede ba mangyari na wala siyang pag-ibig sa kanyang anak na kanyang isinilang, inuluwal? But even if it is possible, sabi ng Panginoon, I would not forget you. Kung malimutan man ng ina, even if it's possible, ang Diyos po ang nagsabing, I will not forget you. Yes, there's a lot of stories that you can hear in our surroundings nowadays. Especially those people, mayroong mga mother na sila po ang nagbebenta sa kanilang mga anak
para sa prostitusyon dahil po sa kawalan. At sila din po, may mga mothers na sila din po ang nagtutulak sa kanilang mga anak para mag-asawa na, para makahiwalay lamang sa kanila. Kaya no wonder why the population grows so fast. Because the parents doesn't want any more responsibility. They want them to kick them out so that they have their own families. But in reality, responsibilidad ng mga magulang ang palaki ng mga anak. At hindi po utang na loob ng mga anak na palakin ito sa magulang. Utang na loob ito sa ating mga magulang. Ano po ibig sabihin? Natural lamang na tayo alagaan po natin ang ating mga anak because we are God's stewards po tayo ng biyaya na yan. Pero yung pong mga anak, ito po hindi utang na loob sa magulang in reality. Because natural lang po sa magulang yon. Given na po yon. But, we as children must recognize yung effort na ginagawa nila. Tingnan natin yung hirap, yung sakit, sakripisyo na ginagawa nila. I just noticed, nung bata pa ako, nasabi po sa akin ng mother ko, ako nga, Sunny, hindi nga, yung strap ng bra ko, luog na, hindi po makabili ng bago. Yung iba nga, yung strap ng pandi, luog na rin, hindi pa rin makabili ng bago. Just imagine, during that time, may bigay lamang sa anak. Tapos ang anak nagreklamo at nangihingi. Bakit sila meron? Nagko-compare sila. Okay na sana kung sila lang anak. Paano kung 5 kayo? Paano kung 10? Paano kung 7? Paano kung walang trabaho? Di ba? So, even the Bible is full of stories of a man who are so anointed, but despite ng mga success nila, patuloy nilang nire-recognize kung saan sila nagmula. And one of those, well-known, si Moses, her mom, Jochebed. Alam niyo yung story during that time. Di ba? Pinapatay ang mga bata. Lahat ng mga bata doon pinapatay. Minsan nasabi ko sa inyo, bakit pinapapatay ang mga bata? Because Satan gusto niyang pigilan ang Messiah. Hindi ituloy. Ang ginawa ni Jochebed, inilagay niya po siya sa basket, nilagay niya ng insulation, waterproof, inilagay sa basket, at pinaanod, at doon napunta sa Pharaoh, na kung saan siya din po ang nag-alaga. Siya yung ina, siya din nag-alaga. Para ba tipong ang sakit nun, para bang ipinaumpon mo? Gagawin niya lahat, kahit ipaampon mo, mabuhay lamang ang iyong anak. But sino ito si Moses? God used him mightily to deliver Israel from slavery sa Egypt. Moses hindi magiging Moses kung hindi dahil po ni Jochebed kung paano po siya inalagaan. Even si David, the story of the lion of the King David, bago po siya maging King David, saan ba siya nag-umpisa? Because of her mom. Sino yun? The name of ito pong si Ruth. So the miraculous even preservation of the Jews. So nag-stand up during that time. There was an order na patayin ang lahat ng mga Hudyo. But Queen Esther stand up. Imagine, during the time of King Xerxes, pinabalik na mga Israelita palabas, papunta na uli ng Israel after the captivity. Isinakripisyo ni Queen Esther na manatili sa Persia kasama ng kanyang asawa at mga naging anak. Though it didn't mention na magiging anak niya sa Persians. Mahalaga, mailigtas ko lang ang lahat ng mga Israelita. So, all those stories na naririnig natin, behind their success, ay laging mayroong mga ina na nagsakripisyo para sa kanila. It is the same stories
nandito kayo. Behind our success, kasi po may mga naging ina po tayong nagsakripisyo para sa atin. Amen? Palakpakan po natin lahat ng mga mothers for God's glory. And even our salvation, the gospel begin with a young woman, a Jewish woman, a virgin named Mary, who was visited by God. Si Mary, even ang kanyang buhay, ibinigay niya ang sarili niya, umayon siya sa sumunod ng kalooban ng Ama para lamang ilabas ang Messiah. Mahirap yun. Magpapakasal ka ng buntis. Ano kaya mangyayari sa panahon ngayon to? Magpapakasal ka sa isang babae na buntis ang asawa mo na hindi ikaw ang tatay. Think about it. Pero nakita nila yung plano ng Diyos. Nakita nila kung paano ang Diyos kikilos sa kanila para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Umayon sila sa sinasabi ng ating Amang nasa langit. So maliwanag po doon sa mga istorya sa Biblia, mostly the success of every man and woman, anointed prophets, behind of those stories, laging mayroong isang ina na nagturo at nag-impluensya sa kanila. In the book of Proverbs chapter 6 verse 20, it says, "My son, keep your father's command and do not forsake the law of your mother." Ay, ito na po. Pag-uusapan po tayo dito. My son, keep your father's command. Do not forsake the law of your mother. Husband, ano sabi dito? Do not forsake yung batas ng inyong mga asawa. Ay, Lord, di kaya, no? NIV. My son, keep your command. Do not forsake your mother's teaching. Ibig sabihin, yung mga ating mga asawa, mahilig pong magtuturo. Ayan, no? NIV. Kapatid ka, sa NIV, may NIV translation tayo niyan. 2 version po, pinost ko dito. My son, keep your father's command, do not forsake your mother's teaching. Kaya po ating mga asawa, mahilig pong magtuturo. Teaching. Mga teacher po sila eh. Ano? At sabi nung huwag kakalimutan. Sabi nga din nga sa New King James Version, huwag mong kakalimutan ang batas. Oh, ano bang batas ng inyong asawa sa bahay? Ayan. Ibang tingin sa akin ni Rusty. Parang mangangahin. Sabi po ni Abraham Lincoln, no man is poor who has a godly mother. And that's true. Wala pong maghihirap sa atin kapag mayroong ina ng tahanan na godly. Definitely, blessing will gonna flow. That's why, anointed young people, kids, you are blessed of having an anointed Christian mother nowadays. Hindi kayo maghihirap for God's glory. Proverbs 31:25, Amplified Bible. Strength and dignity are her clothing. Her position is strong and secure. She smiles at the future, knowing that she and her family are preferred. So malimit po maghanda sa mga bagay-bagay na ating kakailanganin ay ang kalimitan ay ating mga ina. Sila po na tipong may pananampalataya na napakatindi. Na anuman ang mangyari sa buhay nila, siya po'y nakakangiti sa kabila ng hirap, sakit, bigati na kanya naranasan. Nakakangiti pa rin po sila. Kasi makita lang po nila yung kanyang mga anak na maayos, masaya na din po sila. Makita nila mga anak nila professional, masaya po sila. Makita nila kayong mga anak na naglalakihan according to God's glory, masaya po sila. Pero kung titingnan nyo, ano ba ang pinagdaanan nila? Hindi po basta. Narating nyo ang posisyon nyo natin because of them. Ezekiel 19:10-11 says, "Your mother was like a grapevine that was planted near water. It had a lot of fruit and many branches because there was plenty of water.
Its branches were strong. They were used to make scepter for kings. It grew to be tall with many branches around it, and everyone saw it because its many branches. Ano sabi dito? Yung mother was like a grapevine planted near water. Ganun po sila. Sila po yung nakakapamungan, nakakapagpadami. Tanim mo sila ng biyaya, dadami. Sila po yung nag-multiply. Ang tayo, magbibigay lang sa kanila, sila po magpapadami. So, sila po ipagpapala sa ating buhay. Kaya wag po natin ititreat ang ating mga magulang na gayong-gayon na lamang. Ni huwag niyong susumpain, mumurahin ang inyong mga ina. Wag po kayong, mga kabataan, maging bastos sa inyong mga ina. Kapag ginawa niyo po ito, ang dadating sa inyo isumpa, ang buhay niyo ay iikli. Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Pero ang bibig ng mga mag-ina na tahanan, yan ay pagpapalang ibibigay para sa inyo. Kaya mga kabataan dito, huwag niyo sasagutin. Yung mga nanliligaw sa inyo, kapag sila bastos sa mga magulang, huwag niyo sagutin, magiging ganyan din sa inyo. And that's the reality. Bakit mo papakasamahan may isang bastos na magiging boyfriend mo na hindi nirespeto mo magulang? Anong mangyayari sa relasyon nyo? Sumpa ang dadating sa inyo. And that's the truth. Masakit tanggapin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. That's why, love your mom. Please, mahalin po natin sila. Every month, ang pinagdadaanan nila ng tindi, yung sakripisyo na pinagdadaanan nila, it's hard, it's tough to be a mom, honestly. It's tough. Kaya po, give them the highest respect. Because mothers can easily adapt the surroundings she is living. Kaya niyo po mabuhay ng maayos, anuman nasa paligid niya, may adapt niya ang sarili niya base sa sitwasyon dahil ito po ay gift ng mga moms. An anointed mother is the one who cries for a child. Naalala ko po si Hagar and Zara. During the time si Sarah hindi po siya magkanak, dahil po maid po si Hagar, ang ginawa ni Sarah, she convinced her na samahan si Abraham. Hanggang sa magbunga na ng pagsasama at magkaroon po ng anak. Then, dumating din po pagkakataon, nagkaanak po itong si Sarah. Ang masakit po nito, pinalayas sila sa bahay. Matapos pakinabangan, pinalayas sila kasama ng bata na si Ismael, na kung saan doon nagmula ang Muslim nation nowadays, kay Ismael. Nung pinalaya sila, umiiyak po si Hagar. Ikamamatay na ng bata. Walang tubig na mainom. Pero ang Diyos ang nag-sustain sa kanya dahil siya ay nanalangin para sa bata. Lord, may pangako ka rin dito. Anak din to ni Abraham. So God blesses her, si Hagar. And the thing is, sino sa inyo, pag ang inyong mga anak ay may sakit na natutuwa, ay may sakit siya, buti naman. Diba, no? So, wail na ina. Sino natutuwa ng mga anak nyo, nakikita nyo, ay nada pa, buti nga. Tigas ang ulo mo eh. Diba? Sino natutuwa ng inyong mga anak ay hindi maganda ang mabot? Sino magulang? Wala po, di ba? Ang gusto natin, the best para sa ating mga anak. She cries, she prays. Ang pinakamatindi pong nananalangin ay ang mga ina ng tahanan. Sila po yung matinding nananalangin para sa mga anak, para sa ministry, para sa family. Ang tindi po nilang mananalangin. Because sila po itong regalo na ibinigay po para sa atin.
And they cried a lot para lang po maging maayos ang sitwasyon natin bilang mga anak. An anointed mother is the one that took prayers for her child. Kanina, silang umiiyak. Ngayon, ang tindi din manalangin. Sabi nga ng 1 Samuel 1:11, and she made this vow, O Lord, heaven of armies, if you look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him back to you. He will be yours for his entire lifetime. The sign of that he has been dedicated to the Lord. His hair will never be cut. He is a Nazarene as well. Hindi po nagpapagupit ng buhok at hindi din po nainom ng alak, natikim. Sino po ito? Si Prophet Samuel. So, siya po isa sa well-known prophet in the Bible. Pero ito nanalangin po sila. At nung po siya nanalangin, antindi, yung pag-iyak nila ay ibinigay ng Panginoon ang kanilang prayer request. Two of well-known preachers in 17th century and 18th century, si John Wesley and Charles Wesley. Nakikita na lang po natin yung mga books nila. Nababasa natin kung paano sila tumayo, how people healed, delivered. Ang kanila pong mother ay si Susanna Wesley na may 17 magkakapatid. Imagine, 17. Pero out of the 17, may na-produce po siya na 2 anointed, well-known evangelist nowadays. At doon din po na-adapt, maraming churches ngayon, tinatawag nilang Wesleyan because of John Wesley and Charles Wesley. So, ang tindi po manalangin po ito si Susanna. She prayed a lot, kneel before the Lord, na ang kanyang mga anak ay magkaroon ng magandang buhay, magamit para sa Panginoon. Antindi po na kanyang rules na ibinaba niya sa kanyang pamilya at sa kanyang mga anak. Ito po yan sa ibinaba ni Susanna. She rewarded politeness and good behavior. Nire-reward daw niya ang politeness at good behavior ng mga anak niya. And she punished any sign of stubbornness and selfishness in her children. Pinapalo niya kapag sawail ang anak niya. Sino po sa inyo dito hindi namamalo ng bata, ng anak? Dito, bawal? Ano sabi ng Biblia? Come on. You need to discipline them. Kung may nagsabi ko sino, sabi po ng pastor namin, di sumbong niyo ako. At sasagutin ko sila. That's what the Bible says. I'd rather be put in jail telling the truth than to tell lies. Because ang future ng mga bata ay nakasalalay even sa disiplina ng ating mga magulang. Ang isa po sa rules niya, she taught her children to pray as soon as they could speak. Bata pa, tinuturoan na po silang manalangin. Tinirain po ni Susanna, kanyang mga anak, yung 17 niyong anak, mag-pray habang bata pa. If she made a promise to her child, she kept it. And if a child freely confess sin, ito sabi niya, if a child freely confess a sin, she didn't punish him. Kapag yung mga bata ay nag-uusang sabihin ng kanilang kasalanan, hindi niya po niya pinapanis. She didn't punish him, but a rebellious behavior was always quickly to deal with. Pag sinabi sa mga bata, nagkamali, inaamin ng bata, hindi niya po pinapalo. Pero pag itinago nila ang kanilang pagkakamali, doon niya dinidisiplina. Pinapalo dahil dahil galit siya sa kanila, pinapalo dahil galit yung ina sa kasalanang ginawa niya. So before you will gonna discipline your child, tell them ano ba kung bakit mo siya pinalo. Hindi basta mo nahambalusin. Naalala ko na, ako po talaga sa bahay, meron po talaga akong rad na pamalo na binili ko sa PCBS. Nakahang po yun. Nung aking anak, pangatlong anak,
Abay, itinago yung aking pamalo. Hinahanap ko. Nasaan yung pamalo ko? Hindi ko pa makita. Alam niya na yun ang dadamputin ko. Alam niya. Ay, hindi ko pa makita eh. Sunod-sunod nilagay. Kasi ganun ko po ito dinidisiplina ang mga bata pagdating po sa ganyang bagay. The point is, she took her responsibility as godly mother seriously as she saw her role in influencing her children for Christ as crucial. Crucial po ito ang pagdidisiplin po natin sa ating mga bata. An anointed mother, ito po yung last slide. An anointed mother deserve our best. Ulitin ko, mothers, an anointed mothers deserve our best. And everyone said, and ladies said, Proverbs 31:31. Pastor, nasa Biblia po ba yun? Yan ha? Nasa Biblia po ba na kailangan nila ng reward ang mga mother? Basa. Reward her for all she has done. Pwede ba, mothers, pabasa, Proverbs 31:31, lakse. See? Reward. Hindi po sinabing him. Pasensya na, Mother's Day po ngayon, sa June na lang po tayo bumawi. Ang sabi dito, reward her for all she has done. Let her deeds publicly declare her praise. Antindi. Kailangan po nila ng reward. Hindi ito po pera. Ito po may isa po mag-asawa, they're so close. Ito ngayon. Tuwing magsasalita itong babae sa kanyang asawa, Han, I love you. Sasabihin ng lalaki, likewise, Han, I love you. You're so beautiful. Hindi po siya nag-response na I love you as well. So, ito po matindi ngayon. Sila po pala may pangako na pag sila'y isa sa kanila ay mamatay, sino mauna, yung kanilang ashes ay ilalagay dun sa bundok na malimit nilang i-scattered na pasyalan. Eto ngayon, namatay po yung babae. Alam niyo yung ashes, hindi niya maitapon. Hindi niya maitapon, kahit sila may sumpaan na dun itatapon, yung ashes ay inilagay niya sa drawer at tuwing bubuksan niya ang kanyang drawer, sinasabi niya, my dear, I love you. Nakakalungkot, no? Hindi na maririnig na isang malamig na bangkay na isang abuna. Yung pagmamahal mo, yung pag-iyak mo. Kahit pa yung sumpaan nyo ay naputol because of those ashes na pinangako nyo din itatapon, hindi niya kinip dahil ang gusto niya makabawi siya. Makakabawi pa ba siya ng pagkakataong sabihin nyo sa inyong mga magulang na I love you? When was the last time that you said to your mom, I love you, mom, I love you, dad? Ang aking pong mga anak, pag po sila maalis ng bahay, hinahabol po ni Edith para halikan po sila. Kahit ngayon po. Kahit ngayon po, si Josiah, si Israel, hinahabol po niya para halikan po sila. An anointed mother is isa po'y obedient sa Panginoon. Sumusunod po siya sa sinasabi ng Diyos. That's why, thank you, mothers. You are all God's gift to us. Thank you for your sacrifices that you made ensure that I had the opportunity even to live a life that I do today. Thank you, mothers, for the times that you punished me for my disobedience, ensuring that some temptation I did not give in to. Grabe po magdisiplina sa akin, mamalo sa akin aking ina. Ako po yung nagpapasalamat doon. Ako po yung disiplina niya.
Thank you, mothers, for taking miscellaneous ingredients found in the kitchen and ensuring we always had something to eat. Dadating tayo, galing sa school, sa trabaho, anong sasabihin? Anong ulam? May pinaprepare na po sila. Gigising kayo, may mga baon na. Pero pag nagbaon na, di nasa school, kumakain ng mga anak, yung mga youth, ay, sarap ng pangulam mo. Sino nagluto to? Siyempre ako. Baka sarili. Sabihin mo, ang mom kong napakaganda. Thank you for keeping me with you. Her prayers surrounded us with angels and God's protection. Her prayers opened doors that man could not close. Her prayers enabled us to do the school without failing. Without failing, they're always praying for us. Her prayers calmed me when I was scared. Her prayers comforted me when I was hurting. Thank you, mothers, for showing me the love of God which allowed me to have a relationship with Him. Thank you, mothers, for you are all God's gift to us. I would like to show you a video before I will gonna call the mothers. Please watch this video. Lights up. Thank you. Lahat yan. Baba. Thank you for bringing me to this world with love, a precious gift from God above. You gave me all you had so I could grow. You set the path for me to go. Every need you always met. You gave your all with no regret. Held my hand through every fall. You helped me find my way back home. You pulled me back when I was lost, reminding me to trust in God. Thank you, Mother, for your endless care, for every moment you were there, for leading me to walk with God. Thank you for making me strong. You showed me Christ, the only way to stand, taught me right from what is wrong. Your wisdom guided me each day, a wonderful light along my way. Your love prepared my heart to grow. Your knowledge is a blessing, I know. Thank you, Mother, for your endless care, for every moment you were there, for leading me to walk with God. Thank you for making me strong. You showed me faith and endless care, a life with Jesus, nothing else compares. Thank you, Mother, for your endless care, for every moment you were there, for leading me to walk with God. Thank you for making me strong. Your love is the light that guides my way.
Praise the Lord. Credits po sa composer nun. Tinatawagan ko po lahat ng mothers ngayon. Please come in the front. Lahat po na ma'am, please. Sige po, kusa na po kayo dito. Thank you. Sige po, punta po kayo dito sa stage, please. All the moms, please. Thank you, thank you. Salamat po sa inyo. Salamat po. Thank you mga moms. Ayan. Pupunta po sila sa stage, dahil po sila yung stage ma'am. Ayan. Lahat po ng mga moms diyan, please. May I call as well, mga newlywed na ma'am. Newlywed na babae, please, yung mga bago. Mga bagong kasal ng mga babae na mag-asawa. Yung mga bagong kasal po ng mga babae, please. Sooner or later, yan, sila na po itong mga susunod. Thank you sa buhay po ninyo. Okay. Baka po may mga ina pa doon sa likod, please. Pakitawag po lahat ng mga mothers. Please, patawag po. Patawag. Okay. Nakahanda na ba yung mga camera ninyo? Siguraduhin nyo, may maganda kayong picture. Pag hindi maganda yan, ako, lagot po tayo dyan. Kita nyo naman. Meron pa? Nagtuturo. Pwede pa papalitan muna sila yung nagtuturo doon. Please, kunin muna, patawag kina Sister Laila. Please, patawag sa kanila. Papalit muna yung nagpapalit yung mga... Ha? Please, papuntahin muna po sila dito. Thank you, thank you. Uy, dinig ka. Yan. Every year, nakakatanggap po kayo sa amin ng rose. After a week, wala na, lanta na, basura na. Di po ba? Mas maganda po ibibigay ko sa inyo. Ito po, definitely appreciate nyo po ito. Matutuwa po kayo dito. Buksan. Ito po ang ibibigay ko sa inyo. Aganda, no? Nung nakita po namin to, hindi ko na po ito talaga, sabi ko, pipiliin ko to. Kayo na bibili, ang tatay nyo bibili ng battery, asawa nyo. Dahil kayo ilaw, sila ang battery. Okay? Ang ganda. Mamaya po, hawakan nyo lahat ito. Pero bago nyo hawakan, ipagpe-pray ko muna po kayo. No? Let's pray. Wala na iwan doon, wala na ining. Where's Laila? Yan, okay. Wala nang ma'am doon, okay. Sige, let's pray. Sige po, close your eyes and we're gonna pray for you. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for having them in our lives. You're the one who teach us a lot. Based on their sacrifices, effort, Panginoon, it's beyond calculation. It will not compare sa mga bagay na ginawa nila. Lord, all of their efforts po, Panginoon, hindi kayang pantayan ng anumang pera na sanlibutan. Truly, Lord, they are a gift to each and every one of us. Lahat ng moms na nandito. And even, Lord, ang mga moms namin na wala dito. Lord, patuloy po namin na-recognize sila sa aming buhay. Even you, Jesus, you said it, behold your mother, behold thy mother.
po namin inaalala ang kahalagahan ng araw nito. Na sila po ang nag-alalay, nagpalaki, nagbihis, nagdamit, nagluto. Pag may sakit, sila na unang yumakap, sila na unang manalangin. Even ang mga dugo't buhay nila, ibinibigay nila mabuhay lamang. Might be some of them, Lord, sa pagpapalaki nangungutang para lamang may maibigay lamang sa kanilang mga anak. Might be, Lord, ang iba sa kanila, Lord, o kung ano nung trabaho ang pinapasok. Ang iba maaari po, Panginoon, kumapit din sa patalim para lamang kami ay mabuhay at kami makatayo. Salamat, Lord, sa mga inantahan na naandito. Salamat, Lord, sa buhay nila. Mga anointed mothers na binago mo. Salamat, Lord, na dahil sa buhay nila, ang aming mga anak ay patuloy magiging masagana. I pray, Lord, kalakasan, mahaba pang buhay ay maranasan nila. Continue, Lord, to be with them, strengthen them all the way through. Lord, make them a model moms to each and every one of us. A moms that you will gonna treasure, that you will gonna leave a legacy with the fullness of grace and love, that we will not ever forget all those efforts na sinakripisyo nyo para sa amin. Lord, I pray to continue to guide them, be with them, and Holy Spirit anoints each every one of them. Makita pa nila, O Diyos, ang kanilang mga apo. Whatever, Lord, the deepest desires of their hearts, I pray, O God, grant them in Jesus' name. And I even rebuke even the spirit of untimely death, even the spirit of division sa inyong mga buhay sa pangalan ng Panginoong Jesus. And I declare the victory of Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit be with you. No weapon fashioned against you that will prosper, for God is with you. Lord, encapsulate them by your blood, cover them by your presence, lead them to the path of righteousness, use them to propagate your word, and be a soul winners. Continue, Lord, to bless each and every one of them, filled with the Holy Ghost. In Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. Mom, mothers, Pastor Rayfield, come here. Mothers, salamat po sa buhay nyo. I love you all. Salamat. Please, ibigay po natin. Sige na. Wait na. Sige, pabigay na lang sa kanila. Saglit. Picture muna daw ng walang kwan. O, smile kayo, ha? O. Okay, good. So, pakibigay na lang po niyan lahat. Please, bubuksan nyo at iilawan. Maganda po yan. Tapos papicture ulit po tayo. Bigyan na po natin sila. Thank you. Patulong na lang po sa pag-distribute sa kanila nito. Patulong na lang. Thank you. Okay, buksan nyo na po yan. Please, i-unbox nyo po. Please unbox. I-open nyo po yan. At i-on nyo yung light sa ilalim. Buksan nyo po, please. I-open nyo. Open. Open, please. Open it. Open it. Yan. Pakiturn on lang po ng lights pag nakuha nyo na at magpapapicture po uli kayo. Yan. Pakiturn on. Yung po mga boxes, ilagay nyo muna po sa paa nyo at papapicture po kayo. Please turn on the light. Thank you. Ilagay nyo lang po sa likod nyo yung mga boxes. Hawakan nyo lang po yung ilaw. Yeah, ganda na po. Yes. May switch po dyan sa likod.
Paki-on lang po, paki-on. Thank you. Please. Bitawan nyo muna po ang boxes. Mami, bitawan nyo na po ang boxes. Yan. Papalit ng isa. Meron pa po ba? May battery, wala. Okay, sorry. May isa pa ba kapatid? Hindi ko nabigyan to ng battery. Adam, may isa pa? Wala lang battery to. Yeah. Oh, sino pa pong wala sa inyo? Walang battery? Okay, may... Really? Okay, paka-check lang po yung iba po may batteries, hindi po nalagyan. Akala po namin nakagyan lahat. Thank you. Iba po may batteries diyan. Okay. Isa pa, isa pa. Isa na lang yung may battery. Saglit lang kapatid, ano? Yan. Ah? May battery pa yan, di ba? Naka-on. Hindi, okay lang. Hawakan mo muna, tapos may battery yan. Okay na? Lahat po ba meron na? Lahat meron na. Okay, picture. Pakitaas lang po. Pipicturean po kayo. Yan, thank you. Okay. Huwag po kayong mag-jump babasag po yan. Okay, please, pakitaas po ng lights. Thank you. Picture lang po, picture. One, smile. Okay, saglit lang po. Okay, God bless you all. Okay, thank you. Sige po, makaupo na po kayo. At i-close ko muna po ito kasi may part 2 pa po tayo. Huwag muna kayong aalis. Upo muna po kayo. Thank you, thank you. Pastor Christian for the giving. Ayun, busy-busy sila lahat. O sige po, mag-pray na po tayo para sa ating giving. Sige po, there are 2 ways po para po sa ating pagbibigay, para sa ating pong tithes and offering. We can give it through our Interact, j1regina@yahoo.com. Ganon din ang Dropbox or envelopes, bibigay po natin kay Sister Sheila kung gusto niyo pong ibigay. Ayun, alam ko, excited kayo, kaya iiksiyan ko na, mag-pray na tayo. Actually, meron ako nakaprepare. Gusto nyo, 7 points yun eh. Pero gutom na si Ate Lynn, tsaka excited din siya doon sa performance niya. Sige po, panalangin po natin ating mga kaloob. Panginoon, maraming salamat, Lord, that you are giving us a chance to worship you through our finances, Lord. Lord, we pray, Panginoon, ang aming mga financial capabilities, Panginoon, patuloy mong pagpalain, Lord, especially as we obey your word that we give our tithes and offering unto you, Panginoon, sa inyong panambahan, Lord. Dalangin namin, Panginoon, continue to open the windows of blessing upon our lives, Panginoon. Ikaw patuloy na magpala, ikaw patuloy na magbalik ng siksik-liglig at umaapaw, Panginoon, ng kaloob na ito, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo. And Lord, we continue to pray the usage of this finances, Lord, gamitin mo sa pagpapalago ng inyong ministeryo, pagpapalaganap ng inyong kaharian, Panginoon. And we pray that you continue to be glorified through our finances. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Mabilis lang po ang ating announcement. May meeting po ang board at pastors.
after your service. And then, PC, may announcement ka ba sa Sports Fest? Yung ano po, yung may Sports Fest po tayo, badminton, basketball, and volleyball. So, yung listahan po, nasa akin pala. So, kung iwanan ko na lang po doon sa labas, yung gusto pong sumali sa Sports Fest, sign up na lang po kayo doon. Yun lang po. Okay, praise the Lord. Tayo po tumayo. By the way, don't forget po August 30, 31st, doon po tayo sa Edmonton. Wala pong service dito. June 29, 30, 31, doon po tayo sa camping po natin sa Echo Valley, McLean 3. Kitas po natin mga kamay. And the love of the Father and the blessings of the Lord Jesus Christ and by the sweet, powerful move of the Holy Spirit be with you all. Walk in victory in Jesus' name I pray. Amen, amen. To God be the glory. Makakaupo na po lahat, please. Thank you.